Kasi ang tao kapag naligtas, mayroon na siyang eternal life ngayon. Hindi na natin kinakailangan yung eternal life pagdating ni Jesus Christ. Eternal life is given to us today. When we are saved, yung binibigay sa ating buhay ay hindi lang makalupang buhay, kundi eternal life. Yes. Merong 4 na bagay, ay 5 pa nga, na tinanggap na halos puro gift, Pastor. Yung mga tao. Kaya kapag yung gift na to, tinanggap mo na, Pastor, di ba? Tinanggap mo na. And then, saka mo pa itinapon, saka mo itinakwil, saka mo inano sa buhay mo. Yun, Pastor, isa pa yun sa mga kadahilanan. Siguro na, ito yung kumbaga, larawan ng binanggit mo kanina, na you are, using in a public disgrace, Kumbaga kasi, Pastor, yung salvation as a gift, tinanggap mo na. Pero itinakwil mo. Parang ganun, Pastor, Kasi doon lang naman tayo hindi kasi naniligas, Pastor, kapag hindi natin tinatanggap yung regalo. At yung, Pastor, isa sa mga nakita ko naman dito, kapag tinanggap natin, tapos sa'yo na, tapos itinakwil mo pa ulit. Parang ganun, Pastor, yung pagkakaano natin sa backsliding. Kaya nga doon, Pastor, may sinasabi doon na enlightened. Sabi nyo, who were once enlightened. Sa isang banal daw, we are enlightened. Kung babasahin natin yung word na enlightened doon sa Greek, ang word doon, Pastor, ay tungkol sa new light Ibig sabihin na may bago tayong liwanag na nakita, na ipinakita sa atin. Tapos pangalawa, yung tasted, Pastor, heavenly gift. Naniniwala, Pastor, yung heavenly gift dito, it talks about our salvation by grace alone. Kasi yun, sabi na sa chapter 2 verse 8 ng Ephesians, for by grace you have been saved through faith, and it is not ourselves, for yourselves. It is a gift of God. Sa chapter 6 verse 23 din ng Romans, ganun, for the wages of sin is death, but the gift of eternal life, but a gift from God is eternal life through Jesus Christ. So kaya yung heavenly gift dito, Pastor, naniniwala ako, hindi ito material things yung binabanggit, kundi ito ay speaks about the salvation. Kaya yung tapos meron pang partakers of Holy Spirit. Ibig sabihin, Pastor, yung Holy Spirit, hindi siya, kapag ka-shinare sa atin, Pastor, as partaker, hindi siya nababawasan. Yung power niya parehas pa rin. Kasi minsan, Pastor, parang nasa isa, parang mais. Pagka naghati-hati tayo sa mais, Pastor, maliliit na lang yung parte natin. Pero as partaker of Holy Spirit, buo pa rin yung, Pastor, kapag yun ang gumawa sa ating mga buhay. Tsaka yung tasted the good word of God. Ito, Pastor, yung kapag nawala sa atin yung experience ng goodness ng God's word, mawawala talaga tayo, Pastor, sa alignment bilang mga Kristiyano. Kaya dapat lagi natin na titikman yung taste ng God's word. Tapos yung power of age to come. Dito naman, Pastor, pinapakita sa atin kung paano ang ating Panginoon ay patuloy na gumagawa naman sa ating buhay sa pang-araw-araw na basis. Hanggang sa hinaharap. Kaya ang ganda, Pastor, sabi niya, paano kayo na nakaranas ng mga bagay na to, magbabackslide pa. Tatalikuran niyo tong mga gift na to. Tatalikuran niyo tong mga karanasan na to. Kaya kapag ginawa niya yon, you are displaying Jesus as in disgrace, you are crucifying Him, wala nang parang wala nang magiging pag-asa. Kayo, wala na kayong pag-asa, pero ang Diyos may pag-asa pa rin siya. Parang ganun ang nakikita ko doon, Pastor. Ganda nung sinabi mo, Mark Polo. Thank you for reminding us na yung tinutukoy dito ng mga nag-backslide ay yung nakaranas na ng mga lahat ng gift. Kasama dito eternal life, Mark Paul. Yung heavenly gift na sinasabi mo, shared in, yung heavenly gift na yun, hindi lang yun salvation, kundi eternal life na talaga Kasi ang tao kapag naligtas, mayroon na siyang eternal life ngayon. Hindi na natin kinakailangan yung eternal life pagdating ni Jesus Christ. Eternal life is given to us today. When we are saved, yung binibigay sa ating buhay, ay hindi lang makalupang buhay, kundi eternal life, heavenly. At ang ganda na sinabi mo, nakatanggap na ng Holy Spirit. Yes, natatanggap na po ang Holy Spirit dito. And tasted the goodness of the Word of God. Kumbaga, nag-aral na siya ng mabuti sa Bible, Mark Paul. So, nabigyan na liwanagan ako. Yung uri ng pagbabackslide, Mark Paul, na pwede pang makabalik, yung hindi pa nakararas na ganito, yung hindi niya nasyadong naunawaan yung salvation, ay, ligtas na pala ako, may buhay na walang hanggan na pala ako. Tapos nag-backslide siya, hindi niya, okay lang yun, kumbaga mababalik pa siya.
Tapos yung hindi pa niya natanggap yung Holy Spirit, tapos nag-backslide siya. Hindi niya naunawaan na natatanggap na pala Holy Spirit. So yung ganung klase pagbabackslide, pwede pang maibalik yun. Pero yung pagbabackslide na naranasan mo na lahat, yung kabutihan, kumbaga, naging elder ka siguro, naging, tawag dito, mga ngaral. Kasi, Word of God, it is the Word of God, Nagpapaliwanag ka ng Bible. Tapos tinalikuran mo pa. Tinalikuran mo pa. Then, yun yung parang mahirap na makabalik. Nagiging public disgrace niya talaga si Christ. Thank you for that, Michael.